Nag-aalala ng gusto itong si Patricia sa necklace nga na nawala nitong si Trixie, kung kaya't gumawa siya ng paraan at alam niya na si Alon nga ang may kinalaman ng lahat, kung kaya't kinuha niya ito kay Alon. Alam niya kasi na napakahalaga yun at kapag nalaman ng lahat na pag-aari yun ni Trixie ay natitiyak niya na mabubuking silang lahat. Naman, umiinit ang ulo nga nitong si Attorney Alon. Kailangan kasi niya ng malaking pera dahil binabalik-balikan na siya ng mga tauhan na kanyang pinagkakautangan. Madalas na nga siyang nabubugbog kaya laging mainit ang kanyang ulo. Dumagdag pa nga itong si Sabrina kung saan nangangailangan din ng pera dahil may sakit ang kanyang kapatid at nangangailangan nga ng persyon. Kailangan ng malaking halaga. Ngunit walang maibibigay si Attorney Alon dahil marami nga siyang problemang kinakaharap. Kung kaya't sinigawan niya itong si Sabrina. Dahil sa inis si Sabrina ay nawala na siya ng gana dahil lagi na lamang siya ang umiintindi dito kay Alon. Ngayong kailangan niya ng tulong ay tela hindi na nga siya tuluyang matulungan itong si Attorney Alon. Pakiramdam ni Sabrina ay ginagamit lamang siya ni Attorney Alon para makuha ang kanyang mga gusto. Kaya naman sa pagkakataong ito ay gagawa siya ng paraan. Kang anuman ang mangyari sa kanilang dalawa ni Alon ay meron siyang ebidensya. At kung kailangan ng ilaglag na niya si Attorney Alon dahil hindi na nagugustuhan ang mga nangyayari. Lalo't nakita niya na nasasaktan na nga siya tuwing kaharap ni Attorney Alon itong si Era. Tela ba, nawawalan na nga siya ng halaga. Kaya naman, isang gabi ay mapaisip nga itong si Sabrina na makasama niya itong si Attorney Alon. Pakiramdam niya ay wala nang saysay ang pakikisama niya kay Attorney Alon. Nahihibang na siya sa kanyang mga pangarap at marami siyang problema. Hindi matutulungan ni Alon itong si Sabrina. Isa pa, nasasaktan na si Sabrina. Pakiramdam ni Sabrina ay isa lamang siyang tools para magkuha ang mga kagustuhan nga nitong si Alon at nasasaktan lamang siya kung kaya tatapusin na nga niya ito at wala na siyang pagkalam. Ang relo nga na galing sa nakaw ay binigay niya dito kay Attorney Alon upang sa ganun ay malaglag siya at madiin itong si Attorney Alon at tuluyang makulong. Kung hindi man din pakikinabangan ni Sabrina itong si Alon, ay hindi rin siya papayag na mapunta ng tuluyan si Alon kay Era, kung kaya't mas gugustuhin pa nito na makulong na lamang at magbayad sa kanyang mga kasalanan. Samantala, niyaya naman ni Era itong si Attorney Alon dahil excited na siya sa kanyang nalalapit na kasal. Gusto niya, siya ang pinakamagandang babae sa araw ng kanyang kasal, kaya naman isusuot niya ang napakagandang jewelry. Niyaya niya itong si Attorney Alon na pumunta sa isang jewelry store at titingnan ang mga nababagay sa kanya sa oras ng kanyang kasal. Sa gitna nga ng kanilang pag-iikot ay nagpang-abot ang magkakapatid. Ito nga si Era at ito namang si Lilith at Trixie kung saan magkasama din na nag-iikot-ikot sa mall dahil nga para mawala ang kanilang stress at namasyal-masyal muna sila. Nagulat naman itong si Lilith dahil napansin niya agad ang suot-suot na rilungan nitong si Attorney Alon. Naalala din ni Trixie na alam niya na kasama yun sa nawawala. Kaya naman nagdududa na ng husto itong si Trixie, lalo't ang kanyang inang si Patricia ay nagtataka din siya dahil bigla na lamang may nakitaan nga na jewelry box sa loob ng bag nitong si Patricia, kung saan shock na shock siya na baka malaman ng lahat. Kinuha kasi ni Patricia ang jewelry na nanakaw mula kay Trixie dahil nag-aalala siya, lalo't hindi maaring malaman ng lahat na may kinalaman ang dalawa sa mga nangyaring nakawan. Magkukulong na nga kaya itong si Attorney Alon at katupusan na kaya ng kanyang mga maitim na plano dito kay Era. Tuluyan na nga hindi matutuloy ang kanilang kasal ni Era dahil sa karma na ang yumayakap sa kanya. Yan ang ating pakabangan sa lalong umiinit na tagpo na Lilith Mecha. So please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you guys. God bless. Bye.